Eto, pinatatahimik po mga kabida ni Undersecretary Claire Castro po ng Presidential Communications Office po. Ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida po. Matapos pong naglabas po ito ng kanyang saloobin po mga kabida sa isang video statement kung saan po ang interpretasyon po ng ilan po dito mga kabida tila meron po siyang babala po sa kasalukuyang administrasyon po, no? Lalong-lalo na po, ito kong tila panggigipit po laban po sa kanya, mga kabida, okay, ng Office of the Ombudsman. Alright? Ang kanyang sinabi po mga kabida, marami daw siyang nalalaman po sa kasalukuyang administrasyon. Ang interpretation po ng ilan po dito, tila nagbabala po ito, naglabas ng warning laban po sa kasalukuyang administrasyon. Alright, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito kong article ng Ang Balita Ngayon, po. Okay? Mananahimik ka na lang muna, Claire Castro, may unsolicited advice kay Romualdez. Okay? Nagbigay ng payo si Palace Press Officer Claire Castro kaugnay ng patuloy na pag-iingay ng issue laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, lalo na matapos ang sunod-sunod nitong pahayag sa publiko hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon, mga kabida. Sa isang panayam, diretsahang ibinahagi ni Castro kung ano ang gagawin niya kung siya ang legal counsel ng mambabatas. Ito yung kanya kong sinabi po, mga kabida. Kung ako ang lawyer niya, kung wala pang resolusyon, di ba sabi mo, wala kang kasalanan, di ba? Mananahimik na lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Ang naturang pahayag ay kasunod ng paglabas ng video statement ni Romualdez kung saan iginit niyang ipagtatanggol niya ang sarili laban sa umano'y politically engineered na mga akusasyon. Sa parehong pahayag, sinabi niyang hindi siya papayag na gawing fall guy sa issue. Kasabay nito, kinakaharap ni Romualdez ang mga kasong isasampa sa Sandigan Bayan kabilang ang plunder, graft, bribery at money laundering, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayan. So yun po, unsolicited advice po mga kabida ni Undersecretary Claire Castro po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinatatahimik muna. Alright? Hanggat wala pa pong resolusyon, mga kabida, itong Office of the Ombudsman. Alright? Pero tiniyak po mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya po, na by May, magsasampa doon sila ng kaso po, laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Chis Escudero, po, mga kabida. Kaugnay po sa issue po ng flood control project scam, mga kabida. At katunayan po mga kabida, kahapon po, naglabas na po ng temporary hold departure order po mga kabida. Ito kong Sandigan Bayan. Alright? Matapos pong ni-request po ito mga kabida ng Office of the Ombudsman. Para lang hindi ho makalabas ito kong si Romualdez ng bansa, mga kabida. Matatandaan humingi po mga kabida ng travel clearance po. Ito kong si Romualdez, alright, both from the House of Representatives at dyan po sa Office of the Ombudsman, po, mga kabida. Subalit, hindi po siya pinayagan po ng Office of the Ombudsman, Okay? Dininay po sa kanya itong travel clearance po mga kabida, po. While itong House of Representatives, pinayagan po, okay? Binigyan po siya ng travel clearance po mga kabida ng House of Representatives po, mga kabida, po. Okay? So dito pa lang sa inilabas po mga kabida ng Sandigan Bayan, sigurado na po na hindi po siya makakalabas. Kasi po ang HDO lang po ang pwede hong pumigil po kay Romualdez po mga kabida na makalabas po ng bansa. Yung kanyang intention po na lumabas papuntang Singapore, ang sabi po niya mga kabida magpapagamot daw. Ibig sabihin, meron daw siyang medical check-up po, mga kabida. Okay, sa Singapore.
pilit namang tinututulan po ano ng Office of the Ombudsman dahil gusto po ng Office of the Ombudsman na every time na magkaroon po ng investigasyon at ipapatawag po siya mga kabida, at least andyan po siya, no? Baka naman po takot na takot po itong ombudsman po mga kabida na mag-alas saldi ko po ito, ano? Okay? Lumabas ng bansa at hindi na po babalik po ano dito sa Pilipinas, ano? Kagaya po sa ginawa po mga kabida ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano? Mga kabida, ano po. Alright, eto, medyo nasisense na po, ano, mga kabida, na baka magkaroon na po ng laglagan po dito, ano? Kasi, yun nga matindi yung mga sinabi po ni Romualdez po, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po, ano, yung statement po, mga kabida, na hindi raw siya papayag na gawing scapegoat. Alright? At kung siya po ay ipupush out po, mga kabida, alright, hindi daw siya mananahimik. Okay? Magsasalita na ito at hindi po siya aalis po mga kabida, okay, na mag-isa. Ang interpretasyon po doon, ano, kung babagsak man daw siya mga kabida, hindi po siya papayag na babagsak po siya na mag-iisa po. Kung babagsak man po siya mga kabida, no, hindi po siya papayag na babagsak ng mag-isa, ano po, mga kabida. So, posibleng meron po siyang idadamay, meron po siyang sasabihin, ano, meron pong ibubulgar, mga kabida, dahil, yun nga, yung sinabi po niya na marami daw siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon, which is very intriguing po, ano, mga kabida. Anong ibig sabihin kaya, ano, ni Romualdez doon? Okay? Anong ibig sabihin po ni Romualdez doon? Kasi, unang-una po, ano, kung pag-aralan lang po natin yung kanyang statement, ano, mga kabida, meron po ako nakitang video, ano, mga kabida, mula kay Attorney Harold Despicio po, ano. Meron po siyang binanggit po, ano, na mga personalidad kung saan po sinabi daw ni dating House Speaker Martin Romualdez kaya nangyari itong corruption. Itong mga personalidad na ito, ano, ang posibleng may pakana po, ano, mga kabida. Okay, binanggit po niya yung pangalan po, mga kabida, no, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at saka ito hong si dating Senate President Jesus Escudero. Since ang corruption po ay naganap daw mga kabida mula sa decision makings, ano, diyan po sa legislatura po at maging ito hong implementasyon daw ng mga projects, okay, sa ilalim po ng ehekutibo. Although hindi po niya pinangalanan po mga kabida, pero malinaw po, ano, na ang pinatutungkulan po niya dito since binanggit po niya yung executive. Sino naman po yung hari po ng executive branch, di ba? Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright, mga kabida. Kaya yun, kinokonek po mga kabida ng ilan po sa mga kritiko, ano, yung kanyang sinabi, patungkol doon sa marami po siyang nalalaman, mga kabida, dahil sa pagbanggit po niya ng executive po, mga kabida, no, na siyang isa po sa mga dahilan po, ano, kung bakit meron pong ganitong usapin, ano, issue po ng corruption, ano, sa flood control projects, mga kabida, at maging dito ho sa national budget po, ano. Ito, pakinggan muna natin ito hong vlog po, ano. Ito hong sinabi po, mga kabida, ni Attorney Harold Despicio. Darito po. Nagsalita na po si Romualdez, hindi niya tinatanggi yung pagnanakaw na nangyari sa ating gobyerno, pero ang itinuturo niyang may kasalanan ay si BBM, si Zaldico at si Chis Escudero. The real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. Corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. Two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive. I will not go quietly and I will not go alone. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. Ayun, malinaw po, ano, mga kabida, binanggit po niya tatlong mga pangalan po na may pakana daw, mga kabida, sa issue po ng corruption po, ano, mga kabida. Ito kong si Senator Chis Escudero, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico,
at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Ano po? Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Dito ho sa tila pinatatahimik po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, no? Ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez, ano? At tapos pong nagbabala po ito, mga kabida, no? Na meron po siyang maraming nalalaman po, ano? Sa kasalukuyang administrasyon, ano? Mga kabida. Okay? Ito po ay bilang unsolicited advice po, mga kabida, ni Jose Claire, kung siya po sakali ang abogado po, mga kabida, ni Martin Romualdez, ano? Please comment down